Meet the Princess Coronis. Siya nga ba ang first gold digger sa Greek mythology? Ang babaeng pinag-effortan, inalagaan, minahal, pero bandang huli, naghanap ng ibang makakalantari. Just to be fair with the gods and goddesses, kasi baka sabihin ninyo sila lang ang may ganitong gawain at ang mga mortals ay malilinis, no? So itong si Coronis ay isang mortal princess. Anak siya ni Phlegias na hari ng mga Lapiths na isang mythical tribe sa Thessaly. Kilala siya sa kanilang kaharian bilang the Herbal Princess. Sa kanilang kingdom kasi kapag may nagkakasakit ay siya yung nilalapitan para mahingian ng tulong. At dahil dito mahal na mahal siya ng mga tao. Isang araw habang nagdidilig itong si Coronis ng kanyang herbal plants ay nakarinig siya ng tugtog. Kakaibang music. Music ng lyre. So sabi niya, sino naman kaya ang magpapatugtog niyan at bakit parang nanghaharana? Wala naman akong manliligaw para mangharana sa akin. Tapos bigla siyang napatalon dahil may nagsalita sa kanyang likod ng, "Hello, Herbal Princess." Sabi ni Coronis, "Sus, Ginoo, ano ka ba naman? Ang gigitla pa eh. Anong ginagawa mo rito? At saka bakit kamukha mo si Apollo, na god of music, god of the sun, healing, and prophecy?" Tumawa si Apollo at sabi niya, Ako nga si Apollo. Galing kasi ako sa Mount Olympus. Bore ako doon, kaya naisipan kong bumaba muna dito sa mundo ng mga mortal. Pagbaba ko, nakita ko na nagdidilig ka ng herbal plants mo. Alam mo namang mahilig din ako sa herbal plants. At mukha ngayon mahihilig na rin ako sa mga nagdidilig ng herbal plants. Charing. At dahil nga may something in common sila, mas madali silang nakapagpalagayang loob. At hindi lang natapos ang kanilang araw doon. Dahil nga itong si Apollo, dahil na love at first sight siya kay Coronis, ay nakaisip siya ng paraan para maangkin itong babaeng ito. Naisip kasi niya na si Coronis na siguro yung magiging gamot sa aking broken heart dahil transform ang aking first love na si Daphne sa isang laurel tree. Ganyan. And yes, hindi nga nagtagal ay naging sila na. Congratulations. Lahat ng bagay na gustuhin ni Coronis ay naibibigay naman itong si Apollo. Kumbaga sa mga dates ay never niyang tinipid si girl. Binuhos niya lahat ng klase ng divine gifts, wealth, protection. Ini-upgrade din niya ang healing power nitong si Coronis girl. At isa pa para laging motivated itong si Coronis ay binigyan niya ng premium subscription sa Spotify ni Apollo. Charing. Doon araw-araw na nakikinig itong si Coronis sa mga music ni Apollo. Isa sa mga major gifts na binigay sa kanya ay ang pagkakaroon niya ng free access na maka-encounter o makasalamuha ang mga gods and goddesses sa Mount Olympus. So nakakabisita siya sa Mount Olympus ng libre lang. At ang kanilang moment of intimacy daw ay very extraordinary. Kasi from pagdidilig ng herbal plants to pagdidilig ng blooming flower ni ate girl. In short, ginamit nitong si Apollo ang lahat ng divine powers niya para sana mabigyan ng contentment and happiness ang kanyang baby girl. So akala niya okay na kasi nakikita naman niya na masaya naman talaga si Coronis. Pinakilala na rin ni Coronis si Apollo sa kanyang mga magulang at dahil dito mas lalong nag-flourish ang sinasakupan ni Phlegias na tatay nga ni Coronis. Mas lumakas ang kanyang political and military alliances. Sa matagal-tagal na panahon ay naging okay naman ang kanilang relasyon. Ang motto nitong si Apollo ay happy girlfriend, happy life. Hanggang sa isang araw ay halos naghihingalo itong kanyang messenger na white crow or puting uwak na pumunta doon sa Mount Olympus. Again itong puting uwak na ito ay messenger ni Apollo. Ginawa niya itong spy para masundan si Coronis at ma-check kung day and night ba siyang faithful o loyal dito kay Apollo. Sabi ng uwak, wak, 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 wak. Charing. So, ang translation nun ay, Apollo, wag kang magagalit, wag kang magugulat, pero may sasabihin ako sa iyo. Nakita ko si Coronis may kasamang iba. Tumawa itong si Apollo at sabi niya, malabong mangyari yan, boy. Faithful sa akin yan si Coronis kahit anong mangyari. Sa akin pa rin ang puso niyan. Tsaka napaka-judger mo naman, baka naman kapatid niya lang yun. Kasi nga, di ba may kapatid itong si Coronis na lalaki? Nakita mo bang maigi? Sabi ng uwak, wak, wak, wik, wik, wak, wak. Sorry. Ang translation noon ay, hindi sa naghihinala ako, pero talagang nakita ko sila. Remember, I am your spy. Tsaka kung ayaw mong maniwala, ito may evidence ako. Picture number 1. Ayan, patugo silang tumatakas sa kaharian para magkita sa gabi. Picture number 2. Ayan, nagpipiknik sila, nagde-date sila na malayo sa maraming tao para hindi mabuking ang kanilang relasyon. Picture number 3. Ayan o, nakikita mo ba yan? May magkuya ba na naglalampungan ng ganyan?
And picture number 4, ito na talaga ang magpapatunay sa lahat. Ayan, Apollo, titigan mong maigi. Kung ayaw mo pa rin maniwala, nung gabi na iyan, may tuting session na nangyari dyan. Napatayo itong si Apollo sa kanyang kinauupuan. Hindi maipinta ang kanyang mukha at sobrang galit na galit siya. Sabi niya, White Crow, ano ang pangalan ng mortal man na ito? Sabihin mo sa akin, no, no. Sabi ng uwak, Iskis, Iskis, Pisti, basta ganun. Nakikita mong pantuka ang meron ako, hindi bibig. Paano ko mabibigkas ng tama iyan? Sabi ni Apollo, dalhin mo ako sa kanila. Ngayon na. Habang pababa sila sa kalupaan ay sabi nitong uwak, naku sure, kasi kanina iniwan ko silang nagdi-date sa isla na malayong malayo sa Thessaly. Sabi ni Iskis o Ischis, doon daw sila magdi-date para hindi sila mabuking ng mga tao. Pinakatatago-tagong sikreto ni Coronis yan kasi ayaw niya na malaman ng kanyang tatay na may kinakalantari na pala siyang iba. Ngayon, nagulat itong sina Coronis at Iskis nang makita nila si Apollo na paparating at papalapit na sa kanila. Sabi ni Coronis, what are you doing here? Like, tagong-tago itong place as nahanap mo? Sabi ni Apollo, hello, I'm a god. Charing. Pero itong si Apollo hindi na nagsalita. Basta papalapit na lang siya sa kanilang dalawa na mukhang galit na galit at sobra talaga yung galit niya as in kulubot na kulubot niyang pagmumukha niya. Kinuha niya ang kanyang bow and arrow, sinet ito at agad na pinatamaan ng arrow si Iskis. Bumulagta itong si Iskis at bago siya malagutan ng hininga ay kinausap niya muna itong si Coronis. Sabi niya, Coronis, my love, sayang kasi marami pa naman akong gustong gawin kasama ka, pero ito na siguro ang huling pagkakataon na sisilayan ko ang iyong ganda. Ayun na, patay na siya. Nahintakutan itong si Coronis kasi first time niya lang makita itong si Apollo sa ganung itsura. Nahalatang galit na galit talaga. Nakita ng puting uwak ang reaksyon nitong si Coronis. Sabi niya, naku girl, yan kasi, makatika kasi, deserve. Nang makaharap niya si Coronis ay nagtanong itong si Apollo. Sabi niya, bakit? Paano mo nagawa sa akin ito? Binigay ko naman ang lahat sa'yo. Nakuha mo lahat ng gusto mo sa akin. Pero bakit ganito ang ginanti mo sa akin? Saan ako nagkulang, Coronis? I deserve an answer. I deserve an acceptable reason. Humagulhol itong si Coronis, girl, at sabi niya, Apollo, lately kasi lagi kang busy sa trabaho mo. Hindi mo na na-fulfill ang pagiging boyfriend sa akin. Namimiss kita araw-araw. Sa una ka lang naman naging magaling sa lahat ng bagay. Pero na-realize ko, magkaiba nga pala ang ating mundo. Ikaw, God ka. Marami kang responsibilidad. Ako naman, isa akong mortal. Limited lang ang buhay ko sa mundo. Hindi naman ako immortal na kagaya mo na kayang mabuhay kahit kailan mo gusto. May pangangailangan din ako, Apollo. Sabi nga nila, live life to the fullest. Fullest kasi yun, girl, hindi fullest. Basta, hindi pa rin yung sapat na dahilan para maghanap ka ng ibang taong magpapaligaya sa iyo. Pakilala mo sa akin kay Iskis, boy best friend mo lang. Pero hindi pala. Habang wala ako at busy sa trabaho, ikaw naman ay abala sa pagpapatuhog ng barbecue. Sabi ni Coronis, at least, Apollo, kung ano man ang meron kami ni Iskis, totoo yon. Naging masaya kami sa piling ng isa't isa. Naibibigay mo nga sa akin ang mga material needs ko at iba pang pangangailangan ko pero hindi sapat iyon. Gusto ko kasi yung araw-araw nakasama. Pagkagising ko sa umaga, nasisilayan ko na ang kanyang mukha. Nakakasama ko kahit anumang gawin ko sa buhay ko. Kay Iskis ko yun naramdaman, hindi sa'yo. Hindi katulad mo na kapag stress ka sa trabaho at nakaramdam ng kati sa katawan, ay bababa mula sa Mount Olympus tapos pagkatapos ay iiwanan na ako. Hindi ako comfort woman. Apollo? Ang mga sumunod na sagot nitong si Coronis ay lalong nagpagalit dito kay Apollo kasi ang tanong ni Apollo ay, mas masarap ba siya kaysa akin, Coronis? Sabi ni Coronis, oo, Apollo, mas masarap siya kaysa sa'yo. Napahawak itong si Apollo sa kanyang ulo. Sabi niya, mama. Charing. Sabi ng puting uwak, okay lang yan, boy. Next target na lang ulit kasi medyo parang bokya tayo ngayon. Nang tatalikod na sana itong si Coronis, hinabol siya ni Apollo at sabi niya, sige, pagbibigyan kita, Coronis. Huwag ka nang umalis, nagmamakaawa ako sa'yo. Dito ka lang, di ko kaya na mawala ka sa buhay ko. Please, Coronis, please. Sabi ni Coronis, ama na, Apollo. Huwag na nating lokohin ang ating mga sarili. Alam ko naman, kaya mo lang naman ako ginawa. Dahil ginawang laurel tree ang ex mo.
Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ka inayawan ni Daphne. Dito na sobrang nagalit si Apollo. Sabi ko sa'yo, kahit kailan wag na wag mong babanggitin ang pangalan ng babaeng yan. At dahil hindi na nga niya napigilan ang kanyang galit ay kumuha siya ng kanyang bow and arrow at agad niyang pinatamaan si Coronis sa puso. Nang bumagsak itong si Coronis, dito na bumalik ang ulirat nitong si Apollo. Nagsisika agad siya sa kanyang ginawa. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Pag magdedesisyon kapag galit ka, no? Dali-dali niyang tinungo itong si Coronis at sabi niya, Coronis, sorry, hindi ko sinasadya. Please, huwag mo akong iiwan. Mahal na mahal kita, Coronis. So bago tuluyang mamatay itong si Coronis, ay bumulong muna siya kay Apollo. Sabi niya, Apollo, buntis ako. Ikaw ang ama. Natakot lang ako na baka hindi ka magpakita kapag lumalaki na ang bata, kaya itinago ko siya sa'yo. Gusto ko sanang si Iskis ang tumayong ama niya para may makasama siya habang lumalaki siya. Pero, Apollo, sorry. At dahil aware nga itong si Apollo na talagang mamamatay na si Coronis, ay kinuha na niya ang kanyang anak mula sa sinapupunan ni Coronis. Siyempre, given na may divine power siya, mas pinili niyang isave yung bata kaysa kay Coronis. No way. Nung paalis na sana itong si Apollo, dumapo yung White Crow doon sa dead body ni Coronis. Nakita niya na dilat yung mata ni Coronis. Patay na nga siya, diba? Sabi nitong White Crow, girl, don't look at me like that. Deserve mo yan, no? Bagamat nakatalikod ditong si Apollo, ay narinig niya yung sinabi ng White Crow. Sa sobrang inis niya dito sa White Crow, ay pinalitan niya yung kulay nito ng black. Ang itim na uwak ay sumisimbolo di umano sa betrayal and death ni Coronis. So nilisan ni Apollo ang islang iyon at bumalik na siya sa Mount Olympus, hawak-hawak ang kanyang anak na kalaunan ay pinangalanan niyang Asclepius na later on ay naging God of Medicine. At dyan po nagwawakas ang ating chismith para kina Coronis at Apollo. The question for the day is, tama bang tawagin si Coronis na gold digger? Ayan, sa susunod na video ay i-chismith naman natin kung ano na nga ba ang nangyari sa kanilang anak na si Asclepius. Paano siya naging God of Medicine? Actually, nung binabasa ko yung kwento ni Asclepius, na-excite akong ikwento sa inyo kaagad-agad. So, yeah, abangan! And by the way, kung gusto niyo po ng ganitong mga contents or chismiths about gods and goddesses, ay huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Teacher Marine, para lagi po kayong ma-notify sa mga bagong uploads na chismiths.